kinurek nga kayo ng ministro ninyo eh. Kinurek kayo ng pastor ninyo, no problem dyan. So magkakaroon tayo ng tanungan sa parte nyo. Kaya nga, hindi ko paksaya yung pagpapaliwanag sa pronunciation. Sandali, sa aklat ninyo na yung Persian Kuna, doon pinapaliwanag na yung pronunciation. Hindi ko ginamit ngayon yun. Hindi ko ginamit ang, bilang pagsagot sa inyong tanong, hindi ko ginamit ang pagpapaliwanag tungkol sa pronunciation. Ang idiniin ko, halimbawa, Diyos na ang gamitin natin, huwag na yung salitang Jehovah. Ang Diyos nating si Diyos, hindi naman pwedeng si Diyos eh. No. Ang Diyos nating si Diyos ay isang Diyos. O halimbawa, gamitin natin, sundin kita. O di isa pa rin. No problem dun eh. Gamitin natin yung salitang Panginoon. Gamitin natin yung salitang Jehovah. Gamitin natin yung salitang Diyos. Iisa pa rin ang tinutukoy. Sunduan natin, di ka papaliwanag. Hindi, sagot nyo yun eh, sagot. Bahayaan ninyo muna kung magsalita. Ano hong tanong nyo ngayon? Di ba, bago ako magtanong, gusto ko mag-referensya sa aklat ninyo. Hindi ko kayo, bagay, oras na, sige, pwede. Bagay, usapan natin, doon lamang sa ginamit ko. Bago ko sagutin ang tanong mo, eh tatanungin sa akin. Meron din ganun parte ng Biblia. Kaya bago ko magtanong, magtatanong din ako kung pinaniniwalaan ninyo aklat na nakalagay ito. Yung pagbigkas ay walang nakakatiyak. Naniniwala ba kayo doon? Tulad ng naipaliwanag ko nung nakarantindi ko nung nakarang linggo. Ito, sinasagot ko kayo. Tulad nung naipaliwanag ko nung tindi ko nung nakarang linggo. Sa modernong panahong ito, walang nakakatiyak sa eksaktong bigkas ng pangalan ng Diyos. Gaya ng kung paano ang pangalan ni Jesus wala rin nakatitiyak ng eksaktong bigkas. Okay. Wala nakakatiyak sa bigkas. Kaya maging sa Diyos at maging kay Jesus, walang eksaktong nakakalam. Bakit natin tinatanggap ang pangalan ng Jesus? Kapag bigkas, apat na bigkas. Hindi niyo matitiyak sa iyo ba? Bagaman na bibigkas. Ang sabi ko nga sa inyo, bagaman hindi yan ang paksa ko. Kasi lumiktaw na tayo sa paksa. Hindi na Trinidad ang paksa natin ngayon. Ang paksa na natin, pronunciation of God's name. Bago tayo dumabro. Hindi, ang usapan natin, huwag tayong hiwalay sa paksa. Magtanong kayo sa mga paliwanag ko. Ang itanong ninyo sa akin, kung tama ba o hindi na magkaibang pagka-Diyos nilang dalawa. Hindi pronunciation ng paksa ko eh. Kasi kayo rin, pag sinagot ko yan, mauubos ang time ninyo. Hindi bale. Hindi bale, sasagutin ko. Sasagutin ko ngayon. Nasagot ang tanong ko eh. Naniniwala kayo sa sagot ko. Naniniwala kayo sa sagot ko na kung papanong yung Jesus ay hindi rin eksaktong bigkas. Pero tinatanggap natin, gayon din ang pangalan Jehovah, hindi rin eksaktong bigkas. Bakit naman din natin tatanggapin? Ayun na, ako naman ang sumasagot. Kaya sinasagot ko kayo. Anong pangalawang tanong nyo? Ang tanong ko, yung pangalawa. Kung yung pagbigkas, hindi totoo. Yung inyong sinulat na aklat ay tinatanggap ninyo na talagang walang makabibigas o tiyak ang pagbigas. Paano nga ninyo masasabi? Na yung salitang Jehovah ay yun ang tunay na pangalan at pinangangaral ninyo. Ito sagot ko. Ang paksa natin ay pag-uusap kung si Jehovah at si Kristo ay pantay sa pagka-Diyos o hindi o bagay ng Trinidad. Ngayon, pronunciation yung tinatanong ninyo, wala sa paksa. Wala sa paksa. Kasi hindi natin punto ang pronunciation ng pangalan ng Diyos. Ang idiniin ko, palagay natin, huwag natin gamitin yung pangalan ng Jehovah, huwag natin gamitin. Gamitin ko na lang Diyos. Yun, Deuteronomio. Kung ayaw nyo sa pangalan yun, gagamitin ko yung salitang Diyos. Ang Diyos nating si Diyos. Hindi. Ang sabi ko, ang Diyos na si Jehovah, ang kataas-taasan Diyos. Itong Diyos na tinukoy dito sa Hebreo 1:8 ay mayroong dinidiyos. Mayroong dinidiyos yung Diyos dito. Hindi si Jehovah ang may dinidiyos. Magpapaliwanag na ho kayo. Sige. Kasama sa 25 minutes yung pagtatanong. Diyos na nalolooban ng ating oras. Mauubusan kayo ng oras. Kung naginasa ni Sinayo, yung Deuteronomio 6:4, doon ay pagkabanggit, ang Panginoon ay isang Diyos. Isang Panginoon. Naalala ko rin na tinanggap naman pala yung salitang Diyos ay nanggaling din sa salitang Elohim
na pangmaramihan sa kahulugan. Pangmaramihan. At ito ay tumutukoy din sa isang Diyos. Doon sa 6.4 ng Deuteronomio, sa salin ng Hebreo, tinatawag itong Ikad, yung isang Diyos, Ikad. Kung ito isang nag-iisa, ang banggit doon sa wikang Hebreo, Yakid. Kaya doon pa lamang sa talatang yon ng 6.4 ng Hebreo, sa salitang Hebreo, nagpapakilala na ng higit sa isang persona ang binabanggit noong 6.4 sang-ayon sa saling Hebreo sa kanyang orihinal na pagkakasalin. Yan ay mababasa natin sa 1.5 ng Heneses na ang pagkakasabi roon nagkahapon at nagkaumaga ang isang araw, yung Ikad. At mapisa ng tubig sa silong ng langit sa isang dako, Makom Ikad. Ito ngayong pagkakapisa ng tubig sa isang dako na naroon sa isang dako, yun ay Ikad. Makom Ikad ang tubig, at yung Ikad, yung hapon at umaga sa isang araw, Ikad ang tinutukoy. Sa makatid yung 6.14, sa halip na isa na nag-iisa ay dalawang pinag-isa o higit sa isa na pinag-isa. Yung United One ay iba sa individual one, sapagkat yung individual one ang gagamiting salitang Hebreo, Ikad, Yakid. At sapagkat United One, mababasa sa original, ang ginagamit doon, yung mapisa ng tubig sa kapwa tubig, nagkahapon at nagkaumaga ang isang araw, yon ay ginagamitan ng Ikad, United One, sa talatang 1.5 ng Heneses. At yung 22 ng Heneses, yung pagiging binanggit ang bugtong na anak ni Abraham. Isa lang yon, bugtong na anak. Yun ang ginagamitan ng Ikad, ng Yakid, hindi Ikad. Sapagkat yung Ikad ay yun ay pagsasama ng higit sa isa na tinawag na isa. Kaya yung 6.4 ng Deuteronomio, maliwanag na sinusuportahan ang kahulugan ng Elohim na higit sa isang persona. Yun po maliwanag doon. Ngayon, sa inyong paliwanag kanina, sapagkat sasali natin dito sa 6.4, isang Diyos, parang isang isa. Yun po ay United One, pinagsama-sama ron, isa. Kaya doon ho, hahanapin natin ngayon ang susuporta sa salitang Elohim. Sapagkat yung salitang Elohim, pinaniniwalaan nating higit sa isang persona ang napapaloob sa salitang Elohim. Ngayon, ito ba'y tinatanggap ng Biblia na dapat makita natin na higit sa isang persona yon? Sa 1.26 ng Heneses, dali alam niyo ako'y natutuyo ng Sa 1.26 ng Heneses, at sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Maliwanag na dito yung mika atin. Iba naman yung paggalang na sino po sila. Nakikita mo naman talagang iisa Dahil sa paggalang, ginagamit mo yung salitang sino po sila. Maupo po sila. Iisa naman yun. Ngayon, ito naman, iba roon. May pagkakaiba. May kausap na iba sa kanya. Kaya ang sabi niya, lalangin natin. Di may kaatin, meron na siyang kasama sa paglalang. Nangangahulugan na yung salitang Elohim hindi mali sa ating pakahulugan na higit sa isa ang naroroon sa Elohim. Sapagkat ang 1.26 ng Heneses ay nagpapaliwanag na nga ng ganon. Pagkatapos, doon sa Kapitulo 2 at Kapitulo 3, talatang 22, at sinabi ng Panginoon Diyos, Heneses po yun, narito na ang tao'y naging parang isa sa atin. Ay di lumalabas na yung pagiging plural noong Elohim. Hindi natin maitatatwa yung 22. Yung 1.26 ng Heneses na merong talagang kausap, yung Diyos o kung yung Ama. Ngayon, sino yung kausap? Manlalalang yung kausap na yon. Manlalalang. Doon sa unang talata ng Heneses 1.1, sinabi ni Elohim
sasali na orihinal. Lalangin natin at nang pasimulay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sino ito? Sino ito ngayong lumikhang ito? Ang sabi sa Jeremias 10, Kapitulo 10 at 11, ang Diyos na hindi gumawa ng langit at lupa ay malilipol. Sa makatwid ay ibig sabihin, nung talatang 10 at 11, ang tunay lamang na Diyos ay yung nakalilikha, yung nakalalalang. Kung si Kristo ngayon mabasa natin sa Biblia, na siya pala'y lumalang din, ay tama siyang kabilang doon. Sa 1.26, naroon siya. Ay, kumusta yung Espiritu naman? Kasama na ba roon? Opo, kasama roon. Sa talatang 2 ng Henesis 1, at ang lupa'y walang anyo at walang laman, at ang kadilim ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Di naririto na ngayon, nakita natin ngayon sa talata ang Espiritu ng Diyos. Kasama pala roon. Kasamang lumalalang ang Espiritu ng Diyos. Nariyan yung Ama. Dahil wala naman tayong alinlangan sa Ama, talagang kasama yan. Eh wala rin naman tayong alinlangan kay Kristo. Sapagkat doon sa 1.1 ng Juan, 1.2, ay walang bagay na nalalang kung wala siya, yung Kristo, yung tinawag na berbo. Eh di hindi natin matatanggihan na meron talagang kapangyarihan at meron bahagi ang Kristong ito sa paglalang kasama ng Ama at ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya yung 1.26, maliwanag na sumusuporta at dapat masumpungan natin na meron talagang nagbibigay suporta sa mga talatang ito at sa pangalang Elohim na pangalan ng Diyos. Ngayon, pupunta ngayon tayo rito sapagkat maliwanag na ang mga kasama sa paglalang do sa 1.26, yung Espiritu, 33 at 4 ng Job, binabanggit din doon ang tungkol naman sa Espiritu sa ganitong pangungusap. 33 ng Job. Ay, teka, sorry nasa na yun? Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Makatwid, ang Espiritu ng Diyos ay talagang nagsasalita rin. Nilalang ako, ang sabi ni Job, ng Espiritu ng Diyos. Manlalalang din pala ang Espiritu ngayon. Kaya tamang sabihin natin na yung Elohim, higit sa isa, suportado na yung 6.4 ng Deuteronomio na tinatawag na ikad. Kaya hindi natin maaaring burahin ito sa banal na kasulatan. Kung iniisip natin wala yung mga yan, naroroon. Pagkatapos, pumunta tayo ngayon dito sa Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Ay, ang kahulugan ba nun yung 17 ng Juan? Hindi ho. Iba ho yung 17 ng Juan, talatang 20. Pansinin natin dito sa 17 ng Juan at talatang 20. Ang sabi rito, iba po yung ako at ang Ama ay iisa sa dahilan ang mga Hudyo ay nakakaunawa. Kaya nagalit ang mga Hudyo at siya'y binabato. Sinabi ba ni Kristo na, uy, hindi ko sinabing ako ay kasama ng Diyos? Aawatin sana sapagkat ang kahulugan ng pagkagalit ng mga Hudyo, si Kristo'y namumusog. Tinanggap ni Kristo ang paniniwalang siya ay anak ng Diyos, kaisa ng Diyos, datapwat hindi niya tinatanggap na siya namumusog. Tingnan natin ang usapan ng Juan 10:30. Sabi ron, ako at ang Ama ay iisa. Anong ginawa ng mga Hudyo? Dahil meron silang unawa, nagsidampot ng bato upang siya'y batuhin. Ang sagot ni Kristo, bakit niyo ako binabato? Dahil ba sa mabuting gawa? Hindi, ang sabi ng Hudyo. Dahil sa pamumusog, sapagkat ikaw bagamat tao, nagkukunwari kang Diyos. Sa makatwid yung ibig sabihin ni Kristo. Noong ako at ang Ama ay iisa, tama ang unawa ng Hudyo na siya ay nakikiisa sa Ama. Kaya siya binabato. Eh, anong ginawa ni Kristo? Sinabi mo, huwag niyo akong batuhin. Hindi ako namumusong. Ang ibig kong sabihin ay ako at kayo magkaisa, nagaya ko sa Ama. Sana ganun ang sinabi. Pero hindi. Sa makatwid yung Kapitulo 17, talatang 20, hindi ang sagot sa 10:30 ng Juan. Sapagkat kung yung ako at ang Ama ay iisa, ang sagot ay 10.
Yung 17:20 ng Juan, mali po yun. Mali sa ako at ang Ama iisa. Sa dahilan na ang 20 ng Juan 17 at talatang 21, may pagkakabukod po yung binabanggit doon. Tingnan ninyo. Basahin natin ang 17:20 ng Juan hanggang hanggang 21. Sabi rito sa 21, silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo. Ibig sabihin, ipinakukumpara. 22, at ang kaluwalhatian na sa akin ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa na gaya ko naman. Gaya naman natin ay isa. Iba yung pagkakaisa ni Kristo at ng Ama natin. Sila. Kinukuha lang halimbawa kung papaano ang pagkakasama ng pagiging isa ng Ama at ni Kristo. Gayanan anya ninyo na kayo na may magkaisa kayo. Hindi sinabi na magkaisa kayo sa akin at kayo sa Ama. Kung ganoon, masasabi rito ng talata na kayo ba masasabi nyo ngayon na kayo kapantay na ngayon ng Ama, kaisa ng Ama? Kung sabihin ngayon ng talata, kanino ninyo ako'y tutulad, sabi ng Ama, makasasagot ba kayo na ako katulad ng Ama? Hindi kayo makakasagot, sapagkat talagang hiwalay kayo sa kalagayan nun. Pero sa talatang 20, 21, sinabi na rito, yung pagkakaisa ninyo maging gaya ng aming pagkakaisang mag-ama. Hiwalay yung kanilang relasyong mag-ama sa pagkakaisa ng mga tao. Kaya ang talatang 22, at ang kaluwalhatian sa akin binigay mo, binigay ko sa kanila upang sila maging isa sila na gaya naman natin na isa. Kaya magkaiba po yun, mga kapatid. Yung isa sila, tayo, kayo, nagkakaisa. Yung Ama si Kristo, nagkakaisa rin. Ginagayanan natin ang uri ng pagkakaisa. Pero hindi tayo maaaring sumagot, sino ang katulad ng Ama? Hindi tayo makakasagot ng ako, katulad ng Ama. Babasahin natin ang Isaias. Dito sa Isaias 42. Basahin natin ang 42. At ang talatay 5, 46 ng Isaias at ang talatay 5. Kanino ninyo ako itutulad, ipaparis at iwawangis ako? Kung pinaghahawakan natin salita ni Kristong ako at ang may iisa, ay tayo pala'y kasama ron. Makasasagot ba kayo ngayon sa tanong na ito? Kanino ninyo ako itutulad para kami magkapares? Tataas ba ang inyong kamay na lahat? Kami ang katulad ng Ama. Siguro hindi. Baka pwede ba po yun? Sa pagiging pantay naman, sabi sa Pilipos 2:6, 2:5, pantay ang salita. Pantay. Ngayon, kung bibigyan nyo ng ibang kahulugan, hindi pantay. Kaya dito mapapansin natin, mga kapatid. Pansinin ninyong mabuti. Kasi yung ating kahulugan doon, magkakaroon ng iba. Tingnan ninyo. Talatang 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Yung pag-iisip na yon ang kukunin natin para mapatunayan natin ang tinatakbong salita kung bakit ginamit ang talatang 5. Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus, bagamat nasaan yung Diyos. Ibig sabihin, hindi siya nanghawak sa pagkakapantay niya sa Diyos, sapagkat meron siyang mababang pag-iisip na yung pagkapantay niya hindi niya ipinagmalaki. Hinubad ang pagkakapantay sa Diyos, sinasabi ng talata, at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Kaya kung ibabalik mo sa bukas ng usapan dito, ang talatang 5, ang siyang pagkukunan natin ng mga pangyayari sa talatang 6, talatang 7, hanggang talatang 8, na hindi mali ang kahulugang ito sa Tagalog. Nang ibig sabihin sa talatang 6, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkakapantay. Ibig sabihin, hindi niya pinagmalaki yung pagkakapantay niya sa Diyos, sapagkat sa talatang 5, meron siyang mababang pag-iisip, kababaan. Hinubad niya ang pagkakapantay. Nag-anyong alipin,
nakitulad sa tao. Yung salitang nag-anyong alipin, nakitulad sa tao, nangangahulugan na hindi yun ang talagang tunay niyang kalagayan. 3 minuto na lang. Ngayon, dito ngayon sa talatang ginamit yung Juan 5 tungkol sa sinabi ng mga Hudyo na ikaw anya ay sinisira mo anya ang Sabat at nakikipantay ka sa Ama. Dito 5:19 talatang 18 muna. Dahil dito ay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, nakikipantay sa Diyos. Alam na naman ang mga Hudyo yung salita ni Kristo na noong sabihin ni Kristong ako at ang Ama'y iisa, at nung sabihin ako'y gumagawa ang aking Ama, yung salitang aking Ama nagbibigay kahulugan na sariling Ama ni Kristo ang Diyos. Kaya ang mga Hudyo nagalit na naman sapagkat siya'y nakikipantay sa Diyos. Inano ba ni Kristo yung pagkakapantay? Ang kinukuha dito ng mga Hudyo, nagagalit si Kristo'y nakikipantay sa Diyos at sinisira ang Sabat. Anong kasinungalingan ang ginawa ng Hudyo rito? Yung Sabat, hindi naman sinisira ni Kristo, sapagkat ang kanyang ginagawa na gaya ng Ama ay hindi paglabag sa kapahingahang Sabat. Ang kanyang pagtawag sa Ama na kanyang sariling Ama ay hindi naman kasinungalingan, sapagkat talagang tunay niyang Ama. Sapagkat tinawag niyang gano'n na tunay na Ama, ang mga Hudyo ngayon ay naniniwala na si Kristo'y nakikipantay lamang sa Diyos, sa kabila ng talaga namang kapantay siya ng Diyos, sa kalagayang Diyos. Ngayon, sapagkat siya'y nagkatawan tao, sa kalagayang tao, ay higit na dakila ang Diyos sa kanya. Higit na dakila ang Ama kaysa kay Kristo. Anong ilan pa? 1 minute. Ilang minuto lang, isa lang. Dito, kung tinanggap ni Kristo yung akusasyon ng mga Hudyo, nakikipantay at sinira ang Sabat, nangangahulugan na tama lahat ang akusasyon ng mga Hudyo kay Kristo rito sa kanyang pagbibintang na nakipantay at sinira ang Sabat. Pero hindi tinanggap ni Kristo na sinisira niya ang Sabat sa kanyang pangangatwiran dito sa 7 at talatang 22. Ibinigay sa inyo ni Moises yung pagtutuli, hindi ito'y kay Moises kundi sa mga magulang. At kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli Sabat upang maglabagin ang kautusan, nagagalit kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat. Talatang 24, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. So makapit akusasyon lamang ng mga Hudyo kay Kristo na hindi niya tinatanggap yung pakikipantayan niya at pagsira sa araw ng Sabat. Dito ba sa Juan 5:17-18? Juan 5:17-18. Sinabi ba ni Jesus na siya nakikipantay sa Diyos? Ang kanyang anak. Kanyang anak. Kaya si Jehovah at yung anak niya nag-uusap. Ilan yan? Sabi mo, ang kausap niya ang kanyang anak, ba't naging 3? Naroon yung Espiritu. O, sa naroon na sinabing pati Espiritu, kausap natin. Ang Espiritu naroon sa talatang 2, kaya binasa ko. Hindi, doon sa Genesis, sinabi, ang tanong ko sa inyo sa Genesis, lalangin natin ang tao. Hindi niya sinabing lalangin nating 3. Kaya kanina, ang pagsisinta ko, Susunod na tanong. sandali lang, yung Espiritu sa talatang 2, at sa si Kristo sa 1:1-2 ng Mamaya ko itatanong yung talatang 2. na meron talatang talata na lumalalang ito. Oo, walang problema ron. Talagang lumalalang ang espiritu. Hindi ko tinututulan na lumalalang yan. Hindi ko tinututulan yan. Ang tinatanong ko, sino yung kausap doon? Ang sagot nyo kanina, si Kristo. Tapos 3 sagot nyo. Okay, susunod na tanong. Susunod na tanong.
sa salita sa Filipos 2:5 at 6, ginusto ba niyang makapantay ang Diyos doon o hindi? Wala sinasabi sa talatang ginusto niya o hindi. Inari ba niyang karapatan na makapantay o hindi? Hindi niya sinasabing inaaring karapatan o hindi, kundi hindi niya ipinagmamalaki ang pagkakapantay. Nandun ba yung salitang hindi niya ipinagmamalaki yung pagkapantay niya sa Diyos? Sinabi ko na ang kahulugan doon at hindi niya inaaring Sa mga tuwid, yun lang ang pangangahulugan nyo. Okay. yun ang mga kahulugan. Hindi, yun nga, pangangahulugan ninyo. Susunod na tanong. Nung sabihin sa 1:30, ang sabi nyo kanina, hindi tinutulan ni Jesus ang pakipagpantay niya sa Diyos dito. Meron ba salita dito sa 1:30 na sinabi niya rong siya kapantay ng Diyos? Ang ibig mo bang sabihin? Hindi, wag niyo akong tanungin. Ako nagtatanong.